Good evening, good evening. Magandang gabi sa inyo, Aldrin and Jasmine. Kamusta, Good evening kamusta? po. Kamusta ang date ninyo? May movie ba na Superman? Ano po yun, Pastor? Superman Experience sa Ah, Warner Brothers Studios. Opo. okay, okay. May entrance fee yan? Opo, may entrance fee po. Oo. Magkano isang ulo? 39. Oh, parang maganda ah. Parang masarap magpa-picture dun. Opo, maganda po siya. And interactive experience po siya. May interactive game. And then, yun nga po, may parang scavenger hunt po sa loob. Oh, mukhang nag-enjoy si Anaya eh. Opo, mag-enjoy. Pati po si Allison tsaka si Tyrone. Pati yung dalawa nag-enjoy din. Sa bagay, ano yun eh, mas na-appreciate nila dahil ano, kinalakihan nila si Superman eh. Opo, kahit po kami na-enjoy po din po namin. Oo, okay. Ako, si Christopher Reeve pa yung Superman. Christopher Reeves. Reeves na, Reeves. Yung Mm. Superman na kinalakihan ko talaga eh. Mm. Opo. Magandang gabi muna tayo. Good evening, good evening sa mga Mineses. Magandang gabi po sa inyo. At mga Adventos, good evening po. Magandang gabi sa inyo. Good evening, Jelly and Eder. Good evening din po kay Mark and Annalou. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, sabi ni Angeli, good evening po, sabi niya. Okay, let's start the ball rolling, sabi ng mga Adventos, good evening po. Okay, good evening din sa iyo, Ate Janet, magandang gabi. Ngayon po ay March 27 at welcome sa The Upper Zoom Prayer Gathering tuwing Miyerkules ng gabi, alas 8 ng gabi. So ngayon ay si Kuya Manny pero i-relieve daw siya ni Ate Janet. O reliever si Ate Janet. Tapos next week si Kuya Aldrin and then Ate Allison, then si Ate Faith, and then si Ate Janet ulit. O baka naman si Kuya Manny nagpalit na sila. And then si Ate Jasmine July 1st. Ang bilis ng panahon, nasa mid-year na tayo. Oh my goodness, no? So kakaroon ulit tayo ng ano, tawag nito, celebration of praise, no? Worship night. At mid-year fasting na naman, no? Kasi mag-July na naman. Oh yeah, magandang gabi. So praise report and prayer request tayo. Kanina natin sisimulan. Ayan. So balikan natin yung mga bagong dating. Magandang gabi sa mga Adventos, Anastasios. Magandang gabi kay Caleb Roman. Caleb Roman. Okay. Magandang gabi kina Jelly at sa kina Eder. Good evening sa mga Mangubat, sa mga Raymundos. Good evening from Hawaii. Ayan, may bisita tayo, no? Si Kuya Alvin at si Ate Amy from Maui, Hawaii. So, kamusta naman dyan? Anong oras po dyan? Ay, dito na po kami. Nasa Pinasaan na nasa... Nasa LA na. Kahapon kami dumating. Okay, okay, okay. So, maganda ba yung experience nyo, ate? Ay, opo. Masaya naman po. Yeah. Masaya. Ganda, Sayang saya. ganda Maui eh, no? Mhm, Parang, ganda. parang ibang mundo eh. Mhm. Yeah. Kaya lang So, hindi kami nakapunta sa Road to Hana. Pumunta po ba kayo doon? opo, medyo Oo. mahaba yung 16 hours yun, balikan eh. Zigzag Ah, daw eh. Hindi kaya zigzag ng mga na, bata. Oo. yeah, zigzag na mabagal ang takbo. Yeah. Oo. Pero along Mhm. the way kasi, stop-stop po kasi, mag-stop ka. So, Mhm. marami siya mga tourist spots at saka mga ano yun, may batis, mayroong Nga. falls, may Mhm. gubat, so pwede ka mag-hike. So, madami pwedeng gawin. May Opo. beaches, at Mhm. saka ano, madaming pagkain na kakaiba. Ayan. So, siguro let's start with our ano, praise report and prayer request. Okay. Simulan na Mhm. natin sa mga Anastasios, no? Yung ito yung mga laging ano eh, nauna sa ano, attendance.
Okay, Good evening po sa Anastasios. lahat. Mhm. Praise report po, ano po, graduation po last week ni Allison. Praise the Lord po. Nakawalk Congratulations. siya. Yeah, pero kailangan pa rin po natin ipag-pray yung kanyang last term, semester, last semester. Dahil po, para po makuha na po niya yung ano, no, Yung credential. yeah, magka-credential pa po siya. And then, ano pong praise report? Nag-enjoy po kami nung ano, ngayong weekend. Salamat po kay Lord. Praise the Lord po. Nagagawa namin itong mga bagay na ito dahil may trabaho po kami. Amen. Yes, thank you po kay Lord. And yun po, antay. Blanco. Thank you sinabi po kasi nakatulog kami. Ano po? Yeah, yeah, praise report din po dahil today po si Anaya po nag-perform sa school yung kanyang Yes. dance and she did well sa kanyang dance today, spring dance. Oh. Mhm. Praise, ano na lang po, request is makahanap si bigyan si Alice ng wisdom po kung paano niya kukunin yung kanyang credentials po para sa teaching po, para magtuloy-tuloy po yung ano niya. Gusto Oh. niya po talaga. Magpa-coach lang. Bigyan po siya ng wisdom ni Lord kung ano po talaga yung plans po sa kanya ni Lord. Yun po. Kaya magpa-coach lang siya kay ano, Tita Mini niya. Opo. Mm. Nag-usap na po yata sila last Sunday po. Oh, gaguide naman siya ni Mini. Tsaka pwede siyang mag-practicum doon para maalalayan siya at maturuan siya lahat ng sistema. Opo, thank you po. Mm. Yeah. Yun lang po. Yan po, thank you po. Thank you po. Yes, thank you. Salamat, salamat. Okay, good evening sa iyo, Ate Amy. Kuya Alvin, ano ba ang praise report natin sa prayer request? Oh, ayun po, nagpapasalamat po kami sa masayang family time namin sa Maui. Mhm. At saka po sa protection na bigay sa amin sa pagbiyahe. Yun, sobrang saya po. Dahil kasama namin yung mga apo namin. Mhm. Yun po. Ikaw, Dad, meron ka? O copy-paste? Sige na po, yun lang po. Priceless kasi ang ganyan eh, yung family time eh. Opo. Opo, yan ang hindi pwedeng mabayaran ng pera. So, tama Mm. po yan. At sana tayo, lagi tayong ah, magbigay ng panahon sa pamilya natin. No? Mga hindi kailangan na ano no, na mahal, pero yung just being together, no, find time to be together kasi that ano eh, kumbaga, yun yung nagpapatibay ng pamilya. Alright? So, Opo. salamat po Tita Amy. Magandang gabi sa Mhm. Lola Fe. Magandang gabi. Namimiss ka na namin dito, Lola Fe. Ayan. So, Namiss, basa. namiss ko rin kayo po, Pastor, lahat kayo. Kailan Lalo kayo na uwi? sobrang init dito. Po, Kailan po kayo uwi dito? baka matagal pa po, Pastor. Baka Mm. October pa. October. Okay. So, we'll see Mm-mm. you sa autumn. Oh, yes, Mag-ingat Pastor. kayo dyan palagi. Oh, thank you, Pastor. Yes. Go ahead, Aldrin. May additional praise report po si Allison. Mm. Praise report po, sold out po yung ice candy nung Sunday po. Uy. And prayer request po na maging successful pa po yung fundraising po para marami pa pong kabataan na masponsoran po. Siguro maganda rin pagkakataon na to para ipaliwanag natin sa kanila ba't nyo ginagawa tong initiative na to kasi po magkakaroon po ng tinatawag na Alab Retreat, no? Ito po ay I think 18 to 30 years old. Ang target talaga yung young adults, no? Dadalhin sila sa bundok ng Pasadena and doon sa mga hindi pa nakaka-experience ng church, ng La Filnas retreat or kumbaga wala silang alam sa kumbaga ito kasi connecting event para makilala nila ang Panginoon. So hinahamon namin no na mag-imbita tayo ng 18 to 30 years old dun sa bundok. Pagkatapos
magiging masaya yun, maging pagpapala yun, may born again experience doon, mag-invest tayo, no? Actually, 65 lang isang ulo. No, ang kumbaga kapag una mag-sponsor tayo, 'di ba? Ng isang bata, ay isang kabataan o isang lalo na pag college kasi pagka naman nagtatrabaho na 'yan, wala namang problema, 65 lang 'yun eh. Magkano nga pagka nagsikain yan mga yan sa labas eh. Pero pagka yung mga college students, yung mga alam mo yan, mga high school or yung wala pang work, mga ganon. So, yun, sponsoran natin sila, no? Kumbaga, kung babayaran mo yung isang buo, edi thank you. Kung makakalikom sila sa pagtitinda ng ice candy, thank you, di ba? Kumbaga kahit na sa anong paraan makatulong tayo no, na makakilala yung mga kabataan na to sa Diyos. So yun, kaya sila nagtitinda ng ice candy. Ayan, salamat po. Yes po, salamat po, PJ. Yan Yes. po, ano po, with a small purchase, it's a big help po. Salamat po ulit sa mga sumuport po and thank you, PJ, sa pag-slip ng ad dito. Thank you po. Salamat po. God bless po. Yeah, mura lang naman $30 lang isa. Hindi. Ang hinihintay kasi talaga namin yung kare-kare flavor ng ice candy para madaming bumili daw. Okay, sabi dito ni Ate Angeli, praise report po, tumataob na po. Tumataob na po si Eliana. So, another milestone met po. Meaning, malapit nang mag-crawl siguro. Praise the Lord din po na healthy siya. At si Idrik. At syempre kami po ni Eder. And although stress po ako sa mommy duties, pero hindi po ako nagkakasakit. Mahirap po pag may sakit ang mga mami kasi baka maging war zone ng mga bahay. Haha, joke lang po. Prayer request po, may CT scan at blood work po si Eder bukas. Praying po for favorable results. Also praying hindi po ako magkasakit kasi minsan parang bibigay na po ang katawan ko sa pagod. Thanks po. Ayan, so sabi naman dito ng mga Adventos, praise report, thank God sa infusion ni Sister Mai over the past 2 weeks and she had only minimal side effects. Thank God sa protection at kalakasan sa araw-araw. Prayer request, continue dealing po for Mai at mag-normalize na lahat ng blood work niya on our succeeding checkups. Also, good health para sa lahat. Traveling mercy for Michelle when she drives going to work. Thank you po and God bless po. Ayan, sabi naman ni Caleb Roman, praise report po si Caleb naman po, tinataob ang bote niya. Ubos gatas lagi. Salamat po, malakas siya kumain. Ayos Ang dami niya. Kumbaga isa tumataob na, ito naman tinataob ang gatas. Ay nako, bawal atang payat na baby sa church natin. Mana sa pastor lahat. Okay, magandang gabi sa inyo. Ate Annalyn, Kuya Mark, it's your turn. Praise report and prayer request. Hi, good evening po sa lahat. Good evening. Praise report po, si Daddy Tony has gone through 3 cycles of dialysis and he's doing okay. Mhm. Prayer request po, just continue strength for Daddy while he goes through his dialysis. Amen. Amen. Meron mukhang okay si Daddy nung last Sunday. So, praise the Lord. Thank you po, Ate Annalyn. Good evening sa iyo, Kuya James. It's your turn. Hi, good evening po, Pastor Jeff. Good evening. Ang praise report ko po is, yun, nagpunta kami ng mga bata sa Las Vegas. Sabi sa kanila, kasi gusto ko mag-build ng memories na magkakasama kami habang malakas-lakas pa. Kasi I know Amen. that yung araw, and baka hindi na kami magkakasama-sama, may mga pamilya natin, makapag-build ng memories. Yun lang po. Amen. Yeah, tama yun.
maalala tayo ng mga anak natin, no, na kasama natin sila. Tama naman yun. Amen. Okay, good evening sa'yo, Lola Fe. It's your turn, Lola Fe. Praise Praise the the Lord. Lord. I praise the Lord that kahit na sobrang init dito sa Pinas, hindi kami nagkakasakit. Kaya lang, kung minsan para kaming magfe-faint, kaya naman hindi natutuloy. Sobra-sobra talaga ang init. So, ang request ko na hindi sana kami din magkakasakit. At saka prayer for the whole church na i-keep ng Lord safe and free from yung mga lukulukong mga tao, because I have also come across some tragedies that happen to some churches na nakakatakot, saka mga tao sa church, pati pastor pa nakaano doon, what do you call that sa Tagalog? Sa English, hindi ko alam sa Tagalog. Yung they found a pastor, lady pastor, who has preached for 30 years and are loved by her people. Tapos, she was found lying down, parang yung flat, na parang yung position being nailed to the cross. And then she had suffered from several stabs. Nakakangilabot talaga ang Oh, balay ko. So, mang request ko daw God will continue to protect our church and bless it despite yung mga nakakatakot na surroundings natin. mm, Praise God. And protect our families too. Praise the Lord. amen. Amen po. Salamat po, Tita Fe. Magandang gabi sa inyo, Lola Fe Maranan, Tita Pepot, good evening sa inyo. Ayan. Meron po ba kayong praise report and prayer request? Good evening po sa lahat. Good evening po. Ayaw ko po nang tatawagin akong Lola. Ayaw niyo ba? O sige, Ayaw po. ano bang ano niyo? Anong preferred ninyo? Ang tawag sa akin, kasi sa Pilipinas, tawag sa akin mga pamangkin ko, Mamsi. Mamsi? Mamsi? Kaya hindi Lola. Walang nagtatawag sa akin Lola. Ngayon, church, alam niyo na, wag niyo tatawagin. Mamsi lang, Mamsi. Oo, Mamsi. Kasi yung papa nila, Papsi. Kaya ako, Mamsi. Mamsi Pepot na lang. Mm. Ayan. Ako rin, Pastor. Walang tumatawag ng mga apo ko at saka mga apo sa tuhod ng lola, kundi mama. Mama. Oh, okay. Yeah. Sabagay, lola ko rin sa tatay side. Ang tawag namin nanay, hindi lola. Pero sa mother side, ang tawag namin lola. Yeah. So, sige po, Ma'am si Pepot, anong inyong praise report and prayer request? Press report ko lang po, nag-thank you yung pinagpipray natin kay Hazel, yung sa lalamunan niya. So far, nung pinatingnan na niya, nagpa-check up siya, okay na daw po. Gumaling na po yung mga thyroid pa niya sa lalamunan na nagkukos ng hindi niya hindi ma-reach yung high pitch at saka may mga bleeding. So far, okay na. Kasi napagod masyado yung boses niya sa play at saka nagtuturo po siya, maliliit na bata syempre. So ngayon, balik na siya sa school. I thank God at gumaling na po yung throat niya. Tsaka kasi ang parati kong wino-worry sa kanya, nagbabike siyang minsan, dalawa lang sila, umaabot sila Laguna, Cavite, kagaya ngayon, puro Cavite sila. I thank God, protection parati binibigay sa kanila lahat. Yun lang po. Prayer request, patuloy na good health sa ating lahat, especially sa aking apo, Caleb, na nagsa-side na po siya ngayon. Umiikot na po na sa side. Yan. Ayun. Maraming salamat po sa kalusugan ng bata. Thank you, Pastor. Ayan nga, nagka-camera na, Ay, Hoy, Caleb, parang busog ka na naman. Okay, baka kayo, thank you po, Tita Pepot. Baka kayo, Sai, meron kayong praise report and prayer request. Opo. Hello, good evening.
Ayan po, yung praise report po namin, yung batang yan. Mhm. Yahin, tsaka healthy. Sa anggulo na yan, kamukha niya si Stephen. Ha? Yung anggulo na yan. Kaya mo naman kamukha. Nakasimangot si Cyrus. Gusto ni Cyrus, siya lang ang kamukha eh. Nadista rin si Cyrus. Yun po. Sorry. Sige. Wait first. Padaldal. Tapos, so far naman po, okay naman po yung mga check-up ko po. Nag-recommend po yung doktor ko po ng physical therapy sa aking kamay po. Kasi ang bigat po talaga niya. Hindi po talaga gumagaling yung kamay ko kasi kinakarga ko po siya eh. So, yun po, iti-therapy na lang po ako habang ganyan po ang kanyang estado. Ano ba? Ano lang po, prayer request lang po ay good health lang po na wala pong magkakasakit sa ating lahat. Lalo na po yung mga babies po na maging healthy po sila. Magsa 5 months na po to sa Sabado. 5 months na po Uy. siya. Opo, aatin po yan ng papuri tsaka ng training sa Sabado. Kala ko 5 years old na yan. Mukhang basketball player yan paglaki. Laki. Pwede. Alas kung pwede. Wait Ayan. lang. Thank you. Good evening sa'yo, Tita Daisy. Good evening, Nogat. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Marinig ba ako, Pastor? Hindi ko marunong. Nasa cellphone ako eh. Narinig po namin kayo. May praise support po kayo and prayer request? Praise report po. Thank you, Lord, sa magandang biyahe namin kahapon from San Diego. Mhm. Pero grabe ang meltdown ni Nogat. So I just prayed kasi from San Diego to LA mukhang yung 2 hours naging 4 hours kami kasi meltdown siya. Gusto siya uupo doon kay Blessy while driving. Eh, hindi naman ako pwede mag-drive. Wala akong license. Mhm. Yung kasama ko si daddy niya hindi man makapag-drive dito sa freeway. Mhm. So the Lord is good kasi medyo nasagot yung prayer ko na mag-calm down siya ba. So inupo namin sa harapan which was so dangerous, without the car seat. So ginano ko lang siya, sabak ko lang siya kasi hindi talaga titigil ang iyak, nagsusuka na. Mhm. So nag-meltdown talaga as in todo meltdown. The first meltdown we have experienced sa kanya na hindi talaga mag-stop ng iyak kasi gusto siya doon sa harapan. So I praise God na nakarating kami dito sa Glendale ng maayos pero stress out kaming tatlo, nag-aaway kaming tatlo sa kotse, Pastor, kasi maraming ideas. Ay nako, sus ko, masyadong stressful, Pastor, talaga para akong tatlo kami nag-aaway kasi ganitong gusto ng isa, ganito ganyan. Oh my gosh. And then, another praise report, yung isang kotse ko sa Pilipinas, nabinta na yung Toyota Altis ko kasi binibinta ko yung mga ko doon kasi mukhang hindi pa ako makauwi. So, nabinta na ng anak ko and I praise God na hindi naman, yung price is parang okay lang, maski okay lang sa okay lang, hindi talo ba. And then another praise report is dumating na yung Spanish passport ng first granddaughter ko sa Manila. So Spanish citizen na siya. So hopefully makapagbisita siya dito sa atin kag mag-school siya ng college dito. Hopefully praying for that. Kung anong plano ni Lord sa kanya. Prayer request, titigil na sana yung meltdown ni Nugat. Ayan, nagme-meltdown na naman, no? Nogat. Baby, I'm on amen. I'm on amen. Let's Hello, pray. Nogat. Amen. Oh, Amen. okay, let's pray. Amen. Thank you, Lord, for the meltdowns, the strength and the energy na kaya namin ni Blessy. Oo, at saka prayer request po, Mhm. wala naman so far, lang, lahat tayo, maayos lang. At saka good health, at saka yung provisions ni Lord sa atin,
yung mga heart desires natin, masagot na isa-isa. Ang dami kasing heart desires, Pastor eh. Sapagkat ako'y tao lamang, so maraming desires. So siguro si Lord nalilito na ano bang uunahin ko dito sa mga prayer request. So yun lang po yung quiet. Prayer request, yung yung sana mabuti tayo lahat, health at saka provisions, protection, especially sa mga nagda-drive away from danger, at saka focus and wisdom po in everything that we do, i-glorify kay Lord. Yun lang po, Pastor. Amen. Salamat po. Mm. Good evening sa iyo, Ate Janet. It's your turn. Pastor, excuse me, Pastor, pakimute sa akin, Pastor, hindi ako marunong. Sige pa. Ayan, good evening, Ate Janet. It's your turn. Praise support, prayer request, and diretso na tayo mamaya sa ating pagbubulay-bulay. Ayan, maraming salamat. Pastor, praise report. Safety travel po namin this coming Friday. Meron po kaming attendant wedding sa New Zealand. Uy. So we will be traveling as a family. Tapos may mga family po na pupunta rin doon. Sila Milain po, Pastor. Pupunta din po sila sa New Zealand. Oh, okay. And yung Kamusta kami? mother-in-law ko, wala pa po yung visa niya. Hopefully makapunta siya kasi, making memories while she still have time with us. So, yun po, sana dumating yung kanyang visa last minute kasi sa Friday na po yung flight. So, yun po ang aking prayer request. Diretso na po tayo sa ating Pastor. Oh, yes. Diretso na tayo. Okay, magandang gabi po sa lahat. Pinagpalang gabi po sa atin. So, mag-pray po tayo ng saglit. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Kayo po ang patuloy na magturo sa amin ng iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. We just commit to you, Lord, this prayer meeting. We invite your Holy Spirit to teach us, God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So, sa gabing ito, ang akin pong topic is about reconciliation. Matthew 5, verse 23 to 24. So, sabi pong ganun. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and reconcile to them, then come and offer your gift. So sa Tagalog po, sa magandang balita ng Biblia, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So ito po yung background na si Jesus Christ. Nagtuturo po ito siya ito po yung nasa Sermon of the Mount, yung Matthew 5. Andiyan po yung Beatitude, tapos doon na murder, magkakasama po doon. Pero dito po, sinabi doon na, dito sa aking napiling verse, leave your gift in front of the altar. First go to your brother, then come and offer your gift. Ano po ang ibig sabihin ng first? Bakit kailangan first? Pumunta ka muna na makipagkaayos sa iyong kapatid bago ka maghandog sa Diyos ng iyong handog. So, dito po makikita natin na Jesus address meron pong higher priority bago ka maghandog sa Panginoon. Ang sabi niya first, there's first, hindi po siya second. First, be reconciled to your brother. And Jesus addressed the problem of anger. Dito po sa Matthew 5:21-26, Jesus cites the commandment. Di po ba sabi niya gano'n, love your neighbor as yourself, not to murder. So Exodus 20:13, he then explains that the root of murder is unresolved anger. I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Hindi yata tama yung pagkakakopya ko ng verse kanina. Anyway, I will continue. Matthew 5:22, ESV version. This higher standard reveals that righteousness is a matter of the heart, not simply behavior. We can commit sin in our thoughts and attitudes, as well as in our words and actions. In this context, Jesus tells us
to be reconciled with our brother before worship. Why interrupt the worship? Bakit? Bago ka mag-alay, mag-reconcile ka muna. Eh Lord, di ba nag-worship naman ako? Why interrupt the act of worship? He said, go, leave your gift in the altar. Be reconciled to your brother. Only then, you should return before you offer your gift to God. Because reconciliation with people is connected to reconciliation with God. Matthew 6:15. And then during that time, yung mga audience ni Jesus, and even in our present time, ang alam natin that the most important aspect of worship is sacrifice. Yeah, even today, that's what we know. Most people consider external acts of these acts of deity to be the proof of one's nearness to God is sacrifice. However, Jesus taught that broken interpersonal relationships prevent people from fully communing, prevent people from fully communing with God. The command to first reconcile to your brother sets a standard to do all we can to settle interpersonal conflicts before we worship. The word first emphasizes that conflict should not be overlooked or dismissed. The Greek word to be reconciled means that reconciliation should be pursued immediately without delay. Reconciliation is the restoration of peace. Reconciliation makes things right. Naalala ko lang po that Jesus is the Prince of Peace. Kaya po importante bilang mga believer, we are peacemaker. Jesus did not say, if you have something against your brother, but rather he said, if your brother has something against you. Reconciliation is not about who is to blame, but about the necessity of peace. Apostle Paul writes in Romans 12:18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Pursuing reconciliation and peace with our brother is a matter of obedience to God. This principle aligns with a broader biblical teaching on priorities in worship. Isaiah 1:11-15. God rejects Israel's sacrifice because of their sinfulness. Isaiah 1:15, ESV version. Though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. And then the prophet Amos also expressed God's disfavor with his people's worship rituals. Amos 5:22. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I have no regard for them. What did God want instead of their sacrifices? Amos 5:24 says, let justice roll on like a river, righteousness like a never failing streams. 1 John 4:20. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. A proper relationship with God cannot be divorced from an appropriate relationship with others. Reconciliation is the heart of the gospel. 2 Corinthians 5:18, Paul declares, all this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. If God sought peace with sinners, how can believers not pursue peace with one another? So application. Believers should examine their relationship before approaching God in worship. Does the brother or sister have something against us, or do we have something against him or her? If there is an issue, we must attempt to make it right. We must maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians 4:3. In doing so, we demonstrate our love for God
in one another. And this is the ministry of reconciliation. God came so that we would be reconciled back to God. So, Q4D, ito po yung napili ko kasi nung Sunday. Share. Ako na pong mauna mag-share sa ating Q4D. Sabi, ito po yung mga questions na ano ko. Pero sabi dito po sa third question, you can choose anything, pero ito po yung sa akin. Willing to share. Mag-share lang po ako kung bakit ito yung napili kong context. Kasi po nung Sunday, na-hurt po yung feelings ko. Na-hurt po nung feelings ko nung best friend ko, yung pong asawa ko. Actually, hindi niya alam na, sometimes random talk lang na nasasaktan yung aking feelings. Parang gusto kong mag-boycott mag-church. Absent muna ako sa church, Lord. Samahin loob ko. Pero sabi ni Lord sa akin, where do you find your happiness? Parang may impression pong ganun. Where do you find your happiness? In your husband or in me? Sabi ko, Lord, sa'yo. So if that would be the case, then you have to go to church. Because ako yung i-worship mo, hindi naman yung asawa mo. Yeah, ito po yung naging topic ko. So I went out, sumama ako dun sa mga anak ko. Na-late nga po kami. So yung discussion naming mag-iina, nandun lang kami sa loob ng car. Salamat kay Kuya Mark, nagbukas ng kotse kasi napalitan po pala yung code ng ating gate. So, nag-discuss po kami and it turned out to be very meaningful sa aming tatlo. So, mas nagkaroon kami ng mga private talks. So, yun po yung reconciliation. Siguro before reconciliation comes, an issue with God and myself na kailangan tama yung heart ko sa Panginoon para maging mas tama yung maiparating kong hangin yung atmosphere sa labas. So, yun po yung sa akin. First, go and be reconciled to your brother. Then you go back and offer your gift to the altar. So, yun lamang po ang aking maikling sharing. Anyone who wants to share or anyone who choose one of these questions and answer. Marami pong salamat, Pastor. Dagdag po kayo, Pastor. Salamat po sa lahat. Maraming salamat po. Yeah. Very striking lang sa akin dun yung, kumbaga, yung sinabi sa Isaiah na binanggit mo na hindi pa pakinggan ng Panginoon yung panalangin mo kapag hindi ka marunong magpatawad, no? So, medyo mabigat yun, no? Kasi, kumbaga, nire-remind tayo na yung nga bago tayo mag-alay ng sarili, mag-worship sa Panginoon at magpakumbaba sa Kanya. Kumbaga, isettle mo na any differences sa mga kapatid natin, di ba? So, yeah, no, kumbaga, mabigat yun, kumbaga. At bilang tao, siyempre, madami kang nakakatampuhan, di ba? Pero, ang mahirap kasi pag hindi willing yung makipagkita sa'yo or kumbaga binablock ka sa social media or kumbaga he or she, your brother, your sister, doesn't want to do anything about you. No? So, pero ikaw gusto mong mag-extend ng hand, mag-reconciliation. Pero, kasi ngayon sa digital age ngayon, one way of saying na I don't like you, I don't want to see you anymore, I don't want to do anything about you, stay out of my life, is, yeah, unfriend ka, mas worse, iba-block ka sa social media. So, parang hindi ka na makakapag-reach out. No? So, kumbaga, yan naman responsibilidad natin sa Panginoon. So, punta tayo dito sa mga magandang katanungan. So, una, how do you personally apply this verse in your daily life? No? Ano ba yung verse? Balikan lang natin. Maganda yung pagkatagalog niya. No? Kahit kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog ka sa Diyos. No? So, what are some common hindrances that keep us from reconciling with a brother or a sister? Ito kaya nabanggit ko nga, no? Kung willing ka pero hindi naman willing yung isa, no? Yun yung hindrance, no? And would you be willing to share an experience where reconciliation brought healing, growth,
or restoration to a relationship. Ayan. Sino bang gustong mauna sa ating mga kapatid? Okay, let's start with... Ayan tayo magsisimula. Okay, sa'yo, Allison. Good evening sa'yo. Baka gusto mong sa'yo magsimula. Allison? Hello po, PJ. Mamili po muna ako. Hmm. Balikan ka namin Okay, Sige po. how about si Ate Amy? Ate Amy, good evening sa'yo. Ako na po? Aba, Oh, okay. Ayun po sa number 1 na lang ako. How do you personally apply this verse in your daily life? mm, Ah, yun nga, bago, sabi nga, bago ka mag-worship sa Panginoon or magbigay ng alay sa Panginoon or kasi sa worship, when you worship, para sa akin, parang naalay mo rin ang buong pagkatao mo sa Kanya. So, dapat maging malinis yun, maging peaceful ka sa sarili mo, walang mga balakid, ganyan, walang galit, ganyan. So, yun po ang dapat na bago ka alisin dapat lahat, maging humble ka, makipag-reconcile ka sa kung sino man ang nakaaway mo o may kagalit sa'yo, ikaw na mauna. Kung may nagalit sa'yo, mas maganda kung ikaw maunang makipag-reconcile. Dahil being a Christian, nandun po tayo sa i-practice natin ang humility. Maging humble na lang tayo kahit na nakakababa ng pagkatao natin yun. So gawin natin yun na bago tayo mag-worship sa Panginoon, maging malinis ang kalooban natin. Yun po ang sa akin. Thank you po. salamat po, Tita Amy. Okay, Anastasios, it's your turn. Good evening po. Good evening. Yung number 2 po, Pastor, the biggest hindrance po talaga to reconcile with our fellow brother or sister is yung pride. If Mhm. you have that ego na you're always right, hindi ka humble enough to accept your mistakes, or even yung humility na ikaw na mismo yung to make the first move. Actually po, I think we can all identify sa testimony ni Sister Janet na minsan, especially sa worship team, pagka baka paalis na kayo ng church, na magre-ready ka na, i-ready mo na yung heart mo. Doon pa yung parang ang daming nangyayari na ang tagal-tagal mo magagantay, malapit na balik, nagmamadali ka na. Yan na yung Mm. kumainis ka na sa asawa mo, sa anak mo. Mm. So you have to guard your heart, and one of the fruit of the spirit is self-control. So you have to pray for it na, Lord, help me not to get mad, na Mm. please set my heart right and straight to you, and to focus only on you, na to look at the bright side of life, and that you are still in control, you are good, you never change. Parang ganun, you have to set up your mind na positive. It's all about God. It's not about you or your circumstances. Worship is all about your how you react to the goodness of God, of His love. So yung po, Pastor, you just have to have tawag dito, a mindset na oh, it's okay, everything is okay as long as God is in control, God is still with us, then it shouldn't hinder us from worshiping Him in spirit and in truth. Yun po, Pastor. Thank you po. Yeah, I agree sa'yo, no? Kasi mahirap para dun sa mga tao na magsisimba. No? Pero imagine nyo kung ikaw yung tutugtog. Di ba? Ikaw yung magpapaawit, di ba? Lalong-lalo na kung ikaw yung magtuturo. Di ba? So napakahirap, no? Ako naman, napaka pinagpala ko dahil yung pamilya ko napaka-supportive sa akin dahil hindi nila ako ginagalit pag linggo. So, so alam nila yun na bawal ako mabadrip or maginit ang ulo or mairita or ano. Kasi siyempre, it will affect, no, somehow. Kasi siyempre tao ka eh. May emotion ka eh, kumbaga.
No? So, kumbaga, pero yun nga, yung pag-prioritize doon sa ginagawa natin, sa pagsimba, sa pag-aalay, sa pag-worship sa Panginoon, no? Part yun na Jesus first, no? Others second lang, kumbaga. So, tama yun, yung attitude na yun na kahit di kayo nagkasundo na mag-asawa, matin ka pa rin ng simbahan kasi mangungusap ang Panginoon sa iyo, no? Kasi sa tinagal-tagal ko na nagsisimba, madami na ako nakita na tuwing linggo may nag-aaway na mag-asawa. Kumbaga, yun kasi yung modus operandi ng enemy. Matagal niya ng MO yun, no? So, huwag na tayong magulat doon, di ba? So, nasa sa'yo na lang yun kung magpapadala ka, di ba? So, okay. Sabi dito ni Ate Mai, ni Kuya Vince at Ate Mai. Number one, huwag tayong maging bitter person, but be a better person. Humble, mapagpatawad. Hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. At willing mag-sorry, even if it's uncomfortable to admit we made mistakes. Ayan. Yan. I agree, maging mapagpatawad tayo. Diba? So, kumbaga, lalong-lalo na kung mga hindi pagkakasunduan, napakaliit na bagay lang naman, ano. Kumbaga, may issue ka sa puso mo or may anger issues ka or ano mo yun. Kaya kahit maliit na bagay, binoblow up mo. Kaya hindi ka makapagpatawad tuloy, no? So, tama yung payo ni Ate May at Kuya Vince. Okay, so kanina na tayo. Dumako naman tayo kila, dali lang po so, Lola Fe, good evening sa iyo, Lola Fe. Ayan, Lola Fe, it's your turn. Ma-remember ko yung buhay pa yung, number, number 1 yata, Pastor, Apo. muna. How do you apply this verse in your daily life? When my husband was still living, alam nyo, in general, women are sensitive dahil love nila ang husband nila. Alam nila na love din sila ng husband. Love sila ng husband nila. Kaya they expect so much of love from the husband. And then, nag-ano ng kung minsan sensitive kung walang nakitang something, nagduda sila baka walang love. Something like that, you know. Yung husband ko kahit na konti lang ang nagawa niya, something na negligible, pupunta sa akin, tapos sabi ganyan, Ma'am, forgive me dahil hindi kasi mabait itong asawa mo, tapos hug ka niya ako, tapos wala na. He was so humble really to ask for forgiveness, and that was one strong trait of his. He was always humble and would come to me in humility and joy also. Joy with a big smile. Tapos nahil na yung ano ko. na, nahil na yung medyo sentimental sa loob. Tapos itong number 2, some common hindrances that keep us from reconciling with the alam mo ito, Pastor, yung mga taong na-come across ko full of pride. At saka besides the pride that they have, wala talaga silang knowledge of the Word of God. That is why they do not have the fear of being bitter sa kanilang tinatawag na enemy nila. So when I come to a person talaga, I'm very humble. Kahit na hindi ko pa kasalanan, I will make that person feel na ako ang may utang na forgiveness sa kanila so that madali ko silang madala to the Lord in a godly spirit.
Tapos, ma-wipe away ang sama ng loob nila. But there are really some people who stand so strongly on their bitterness, on their anger, on their hatred, kahit na wala kang kasalanan pa, Mm. bibigyan ng kasalanan. So in this case, because ayaw nilang tumanggap ng humility mo at saka reconciliation spirit mo, uh, I just submit it completely to the Lord and pray over it. There was a time when I had to wait for 20 years before that person really uh, became touched with my prayers, Mhm. and nawala yung kanyang galit na after 20 years. But okay, presently, mayroon akong mga not really very close friends, but they are friends, of mine na gumawa ng mga masama sa akin. Deception, cheating, stealing, and sila pa ang nagagalit, sila pa ang, what is this, mahirap i-reach na ganyan. Pastor, give up talaga ako doon, and I pray to the Lord that God will soften their hearts. And ang the most na pinagpray ko sa kanila yung they will ask for forgiveness from God, that they will answer to the convictions of the Holy Spirit, and that they will submit to God and receive Jesus Christ as their personal Savior, and change their attitudes into a godlike nature. Ganon lang po ang ginagawa ko. Thank you, Pastor. Amen. Salamat po, Lola Fe. Sabi po ni Caleb Roman, number 2, common hindrance po ay pride. Kaya clear po ang Bible din sa issue na yan, to emulate the humility of Jesus. Na siya ang ultimate example ng humility, mercy, and grace. Lalo na po, may warning pa ang Bible that God opposes the proud and that pride comes before destruction. Totoo. Totoo po yun. Important po to always remember that what Jesus did for us and how He forgave us of our trespasses na higit na mas malaki sa pagkakamali sa atin ng iba. Kaya wala tayong may pagmamalaki to the point na di tayo makapagpatawad at makipag-ayos sa kapwa natin. Oo, lalong-lalo na nga kung ang pinagtatalunan nyo lang magkapatid ay napakasimple. Napakaliit na bagay, no? Yung iba nga nakakapagpatawad na grabe yung ginawa, no? Pero yung nakakalungkot lang, no, na kumbaga yung reaction mo sa maliit na bagay because of pride, nasayang, nawala yung relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon, di ba? O kaya kahit sa pamilya, mga ganun. Pastor, before you Opo. go any further, my question is, what causes pride? Mhm. Pride is a common hindrance to reconciliation. My question is, what causes pride? The pride is the decision of a person, no? Mm. Malalim po kasi ang pinanggagalingan kung bakit prideful ang tao. Una-una, habang lumalaki ang tao, mula bata pa lang, may influences kasi tayo eh. So, nakikita natin na hawa tayo, di ba? Kasi halimbawa, prideful yung parent natin, may tendency na mahawa tayo, mga ganun. Pangalawa, it's our personal decision, no? Na kumbaga, this is how we look at ourselves. Kumbaga, mas malaki tayo, mas importante tayo, mas lagi tayong mas, that is pride, no? Yung hindi grateful sa Panginoon at kumbaga mahilig mag-step doon sa shoes ng mga tao na kumbaga pwede rin mag-cause ng pride. Marami pong ano, pero ang pride ang kauna-unahan yata, no, na recorded na kasalanan na ginawa. Dahil si Lucifer ay prideful, di ba po? Nung kinagat ni Adam and Eve yung prutas, prideful sila na kasi gusto nila maging Diyos din, di ba?
So, ito po ay isang malalim na nauna pa kay Adam and Eve na nag-exist. So, na ginaya, sabi dito kanina ni Ate Faith, to emulate Jesus, ito, to emulate the pride of the enemy. No? So, yun ang ginaya ng tao na kumbaga we became God ourselves, no? At ang antidote sa pride ay humility. Yun yung tinuturo ng Panginoon. So ang tanong, saan nanggaling ang pride? Eh nako, matanda pa yan kay Adam and Eve. Kumbaga, so kumbaga, nagsimula yung revolusyon sa langit, no, sa panahon pa ni Lucifer. So hanggang ngayon, dala-dala natin at somehow may mga ah, tiny bits of pride sa atin minsan sa pang-araw-araw. Yung iba naman na blown out of out of proportion yung kanilang pride or may ano bang ibang salita doon, yabang or pagmamalaki, no? So madaming tawag diyan eh, kumbaga. So, yan po. So, Pa- apo. Go ahead, Pas- go ahead, Dalape. Go ahead po, go ahead. Pastor, hindi ba also to make it specific in addition to what you have said is ignorance of the word of God? Kasi Opo. ako halimbawa hindi ko alam ang word of God. Ang tendency ng flesh is pride eh. But when I know the word of God, wala ko yun because I don't want to be away from the Lord. Pero Diba? titingnan niyo po si yung enemy, alam niya Mhm. yung word of God. Si Adam and Eve, hindi lang nila alam yung word of God. They were walking in the garden with the word of God. Ibig sabihin they don't care, ha? They don't care. Okay, Kumbaga but po, I siguro care. po mas malapit siya sa selfishness. Alam niyo po 'yun, yung Praise the Lord, praise the sarili mo Lord. yung iniisip mo Mhm. kung bago mo ibaba yung isang bagay na bago ka mag-humble down sa Panginoon, sarili mo iniisip mo, di ba? So nadadala mo yun hanggang sa pakikitungo mo sa tao. Mhm. Nagkatampuhan kayo dahil sa kape o nagkatampuhan kayo dahil sa sa parking space or ano kung ano pa man, di ba? Nagkatampuhan kayo dahil sa lupa, maliit o malaking bagay, ayaw mo ibaba yung pride mo kasi gusto mo ikaw lagi ang panalo. Yeah, tama. Yun po yung pinaka sentro eh. Ang gusto mo, bida ka, ikaw ang panalo. 'Di ba? Kumbaga, Totoo. pag hindi ka yumuko sa akin, kay mababa ka sa akin o mataas ka sa akin, kay you're a person of parang subordinate ko o kahit na superior ka sa akin or somebody na put by God na on top of me, I want you to kneel down before me. So, yun yung pride eh. Kumbaga, it's a matter of manipulation, control, no? So, naku, malawak po yun. Pag pinag-usapan natin yung isang word na yan, eh, napakalawak ng pride. At talaga naman matagal na pong inaalipin ng mga tao ng pride. So, maganda rin na napag-usapan ngayong gabi. Salamat, Lola Fe. Ate Thank you Annalyn, so, Pastor. salamat po. Ate Annalyn, may gusto po kayong idagdag? Copy-paste na lang po sa lahat. Apo, ayan, salamat. Thank you. Lola Pepot. Ma'am si Pepot, baka ikaw may gusto kang idagdag. At, Um, siguro sa akin, a little of number 2 and a little of number 3. sige po. Tama yung sinasabi natin ng pride kasi pagka pinairal natin ang pride, talagang mahirap magpatawad. Tsaka as much as possible, huwag na tayo mag-deal dun sa mga nakaraan, ganyan. Pero minsan hindi rin natin maiaalis, lalo na kung hindi maganda yung ginawa sa atin. Katulad, Pastor, nung parati ko sinashare nung di ba yung sister ko na ang tagal namin hindi nag-usap. So, ang tagal. Naalala ko, Pastor, noong one Wednesday, doon sa pag-uusap natin sa Wednesday night, sabi mo na, sige Tita Fe, pag-uusapan natin yan, ganyan. Pero hindi natin napag-usapan. Pero after that, for a few days, after how many days, parang biglang nagpasok sa isip ko, sa heart ko yung i-unblock ko na nga siya. Kasi 2 years ko siyang in-unblock. Kasi nga, masakit siya magsalita. Ayoko na nang makarinig pa ng hindi maganda.
So after nung sinabihan mo yun, sabi ko, siguro pinag-pray ako ni Pastor Jeff. Kasi bakit na biglang, bakit biglang pumasok sa isip ko, sa heart ko yung i-unblock ko siya. So finally, na-unblock ko siya. So nagpapasalamat naman siya na na-unblock ko siya, nagsusuri siya sa mga nagawa daw niya. Pero sa ngayon, hindi pa rin masyadong open ang heart ko kasi gusto ko munang malaman at ma-realize niya yung ginawa niya. Pero unti-unti, pinagpipray ko siya, tsaka puro mga hi, hello lang, mga ganyan. Pag nagko-comment siya, sinasagot, hindi ko masyado muna sinasagot. Sabi ko nga sa ate ko, tama na muna yung ganon. Kasi gusto kong pag umuwi ako, doon kami mag-uusap. Ganon. Ayan. So, Yun na sa akin, yun sa akin. Kasi baka mamaya maging close. Kasi silang dalawa na ate ko, ang ate ko, aawayin siya, babatiin niya, aawayin siya. Paulit-ulit kayo mga anak niya, nagagalit kasi inaabuso daw yun siya. Kaya sabi ko, ayoko nang ginaganon ako. Sabi ko, kasi kilala naman nila ako, ayoko nang ganon. Kaya sabi ko, tama na yung nag-hi, hello. Pag may sinasabi siya, sagot lang ako ng unti-unti. Pero hanggang dun lang muna. Tama ba ako doon, Pastor? pero surprisingly po, sabi po dito, balikan ko lang yung verse natin. Kaya't kung kayo'y mag-aalay, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. So, hindi ikaw yung may sama ng loob eh. Siya yung may sama ng loob. Kumbaga, parang duty natin na tayo pa rin yung mag-reach out. Baga, wala ka lang magagawa talaga pag binlock ka or in-unfriend ka. Wala ka magagawa. Ayaw niya sa yung kausapin ka. Pero, nire-remind tayo ng Panginoon dito, na kumbaga, gumawa tayo ng paraan para sa yung mag-unite uli kayo, magbabati kayo. 'Di ba? So, kumbaga sa part po siguro, kung ako mag-a-advise sa inyo, i-open nyo na yung inyong heart. Kumbaga, siyempre, magiging wise ka na rin na hindi na mauulit sa mga bagay-bagay, pero yung bang iparamdam nyo na, kumbaga, wala na kayong sama ng loob sa kanya. Kasi yun din yung pagbaba din. Kasi, nung inano niya kayo, message na kayo, siguro, reflection na po yun ng pagbaba ng pride sa part niya. No? So, ikaw naman, in return, buksan na yung puso at kasi sa pamamagitan ng experience yan, madadala niya po siya sa presensya ng Panginoon. Kay believer siya o hindi, yung ating action na mapagpatawad ay nakakapag-transform din ng puso ng tao. So, yun. Kaya pag umuwi kayo, sabi nga tayo mga Pilipino may kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sa mainit na kape, di ba? So, ano po ba ang nakapaglambot ng puso? Ay regalo. Pag-uwi, dala na regalo, bigyan ng pakainin sa labas, di ba? Dalhin nyo sa Vikings, gano'n, no? So, kumbaga, sigurado tunaw ang inis, galit, or kumbaga, isama ng loob, di ba? Kasi pag pagmamahal ang binato natin, wala na. Suko na yung mga yan, kumbaga. Yeah, I know, Pastor. Kasi pag umuwi ako, lahat naman sila pinapasalubungan ko, pati siya. Pero siya, titignan daw niya kung tatanggapin niya o hindi. Kaya sabi ko, bahala kayo. Kinuha na lang na ate ko yung para sa kanya. Bukod sa regalo, bukod sa regalo, libre mo ng pagkain sa restaurant, isa pong magandang magpatunaw ng awkwardness dun sa mga taong may sama ng loob ay baby. Diba? Lalo na kayo, may baby. Naku, ipakita nyo lang yung cute na baby na yan. Wala na. Tunaw na yung Oo, sigurado yan. Minsan, hindi kayo papansinin ng iba at dadabugan kayo, pero okay lang, ipagpasa Diyos nyo. Kaya nga, tama, Pastor. Mahalin nyo pa rin. Sabi nga tinuro ng Panginoon yan love your enemies. Okay? So, salamat, Lola Lola. Thank you, Pastor. Ma'am si Pepot. Okay, last but not the least ay si Ate Allison. Ate Allison.
Hello po. Ay, Mm. pasalamat po sa pag-wait. Ang napili ko po is yung, wait, actually, combination po ng 1 and 2. Ayan. It's really more of prayer and pagpapakumbaba po, like giving it to God. And then, because the Lord will tell you naman po will let you know, lalo na if you really seek Him, He will let you know if you've been doing something wrong, and if you really, and when you really need to say sorry to that person. And for me, I just pray na, Lord, okay, I'll do my part. And when I do my part, I just give it up to the Lord. And then I just follow through. Kasi we know that feelings fade away. So that shouldn't keep us away from serving the Lord and pushing through to seek Him. And para sa akin na lang po is, as long as the forgiveness is there and the repentance is there, para sa akin, less words is already enough. Parang ganun yung akin po. And then just keep moving forward on praying of what's the lesson that can be learned from what happened, how the Lord can further mold me as a person, how I can better myself in His presence. And basta I know na I humbled my head down to the Lord, because when it is really fresh, mararamdaman mo yung pride, fear, anxiousness. Mhm. And as long as you always go back to the Lord and seek Him and ask help from the Lord, He will give you the guidance that you need to heal and move forward. Yun po. Thank you po. Salamat. At saka napansin niyo ba, yung mga tao na punong-puno ng galit, yung mga taong hindi makapagpatawad, sila yung pinakamalungkot na tao sa mundo, no? Kumbaga, yung mga kaaway ng mga tao na to, nagsasaya na, naka-move on na, pero sila hindi pa rin maka-move on. Galit na galit, hindi ka papansinin, ano mo yun, sisiraan ka sa kapitbahay mo or ano pa man. Or ngayon, uso kasi social media, di ba? So, makita mo talaga yung prutas no? Kung sino yung may tama at mali, ano? So, para sa akin, hindi hindi worth it na magtanim ng sama ng loob. Kasi una, makakaapekto sa ito sa kalusugan mo, di ba? Sa emotional health mo, mental health mo. So, mas masarap magpatawad kasi doon may paglaya doon sa kapatawaran, di ba? Sabi ni Ate Daisy, sa akin po, hirap magpakumbaba kung masakit yung experience. Sabi niya, number two, yung sasagutin niya. So I do pray to the Lord to forgive my heart and mind towards that situation. Minsan, in the span of time and continuous hearing the reminders of the Lord na siya nga nakakapagpatawad sa akin. Sino ako? Hindi makakapagpatawad. So I forgive and become good again. Pero medyo may boundaries na to avoid conflict again. And successful naman ako sa ganitong paraan. I desire a peaceful life and soul. So si Lord lang takes control palagi. Pasensya na, melting down alaga ko. Can't concentrate much. But I'm in this room learning from all of you. Good evening kay Lord and to everyone here. Okay. Maraming salamat po, Ate Daisy. Okay, 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 okay. So, tayo po'y manalangin. So, Ate Janet, pangunahan niyo na po kami sa panalangin. So let us pray. Lord, we come to you, God. You are the one who sees our heart, our mind, our whole being. Father, forgive us so that we can fully come into your presence tonight. Father, we want to thank you for everything that you have done into our lives. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na tumutulong upang kami po ay patuloy na lumago
sa aming pananampalataya, maiayos ang aming paglakad sa aming buhay Kristiyano. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Father God, we just continue to ask, Lord, your favor upon each and every one represented here tonight. Continue to fill us with your spirit, fill us with your love, and fill us with your holy presence. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Thank you and honor you, Lord. We pray, Lord, for our May birthday celebrants. Patuloy mo, O Diyos, na pagpalain ng bawat isa as they celebrate their birthday this May. We pray for Santeo. We pray for David. We pray for Renalyn, for Job, for Valerie. We pray for Raulito. We pray for Michelle, for Reggie and Sister Anna Lu. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga buhay. Thank you so much, Lord, for giving them another year. Father, we pray that as they walk for this year's blessing from you, we pray that you will fill them, Lord, with your spirit. Give the desires of their heart, safety and protection for every one of them, Lord. Continue to prosper all the works of their hands. And above all, God, we pray that you will fill their lives with so much blessing from above. Continue to guide them and protect them and bless them abundantly. And cover them, Lord, with your protection. Salamat po, maging dun sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversaries. We pray for Rosario and Emmanuel and Tita Amy and Tito Alvin. Continue to bless their union, Lord. Long life and fruitful years of togetherness. And bless their apostles and their family as well. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo po silang gamitin sa iyong ministeryo. Thank you so much, God. Amen. Alison, kindly lead us. Thank you. Lord, salamat po. Ayan. Okay. Lord, salamat po sa araw na ito. We pray for the Church of the Nazarene. We pray for our General Superintendents, na si Busi Crocker, Chambo, Sunberg, Daniel, Sarmiento. We also pray for our District Superintendent na si Pastor Mark Lehman. Lord, nililay hands po namin ng LA District Advisory Board, LA Churches, LA Pastors, local church board po namin na sila Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girly, Tita LV, and Tito John Noel. I pray, Lord God, na bigyan niyo po sila ng lakas and discernment, Lord God, na nanggagaling po sa inyo, Lord. We pray for the La Felnas pastoral staff, sila Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Riv, at Pastor Cled. We also pray, Lord God, sa mga congregation, Lord God, na itinalagaan ninyo, Lord God. Filipino congregation, Spanish congregation, and ang kanilang mga pastor niya si Pastor Juan, Lina Fajardo, Gladys Rosales. We also pray for the congregation ng South Korean, Lord, na si Kison Lee and Moon Hyo Lee. Pinag-pray din po namin ang mga head ng North Korean congregation, Haesuk Lee and Jongwan Lee. Pati na din po ang mga MCB staff, Lord God, na sila Star and Curtis, Lord. Always guide them, always lead them, Lord. Protect them, provide for them, Lord, as they continue their ministry to you. We pray also for the New Covenant Academy. Pag pinag-pray po namin yung mga estudyante, Lord God, and mga staff nila and teachers na maging safe throughout the week. Going there to school and going back home, Lord. And I pray na you will always renew their wisdom and strength, that every day is something new to learn about you as well. Allow everyone to be kept rooted sa inyo, Lord Jesus. We pray for the Filipino NAS churches, kay Pastor Det, Pastor Sunny, Pastor Dondi, and sa iba-iba pa pong Filipino churches, Lord God. I pray, Lord God, na everyone will be led by you. We pray that all teachings, Lord God, ng mga churches is palaging mag-rely, Lord God, sa truth.
at sa'yo lang, Lord God, mag-depend, Lord. Na I pray na if there are other churches, Lord God, that are using your word, Lord God, to twist it, I pray, Lord God, that may you lay your hands to them, convict them, Lord God, and nililihan ko po, Lord God, nililihan po namin, congregation po namin, that we will always keep our eyes on you, Lord, na as we grow, hindi po maaalis ang mata namin sa inyo, that we will be looking forward to know the next step that you have for us. Although we think na our plans are good, we know that your plans are best, Lord God, and far better, Lord. So we just lift everything up to you, Lord, and our leaders, guide them, provide for them, strengthen them, keep them healthy, Lord, and heal any illnesses na or masasakit sa katawan nila, Lord God, na nakakaramdaman nila. In Jesus' name we pray. Amen. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for tonight as we learned to forgive others and reconcile with our brothers and sisters before we offer our worship and our gifts to the altar. And Lord, we pray for complete healing for the following people: George, for Tony, Gloria, Melania, Malen, Rica, Alejandro, mastectomy, Dandan, kidney, Eva, lump in lungs, PJ, Fepot, Jasmine, knee pain, for Susan, Patrick Noel to be able to walk. Pray for CT scan at blood work po either tomorrow, praying for favorable results, healing for normalize lahat ng blood work, and succeeding checkups, and faith for the hand therapy. Lord, we pray for all these healing. We claim healing, Lord God. By your stripes, we are healed. We pray that may you continue to give them better health. You know every cell, every part of their body. You made them. They are made in your image, Lord God, and all these sickness is not from you, and we rebuke this in Jesus' name. And we pray that as they heal and quickly recover, Lord God, may it be a great testimony of your power, of your amazing faithfulness, Lord God, and your love for them. We pray for the following prayer request for CJ's certification na may sa po niya. Pray for Allison's credentials, Lord, na may you guide her steps, Lord God, on where to take the credentials so she'll be able to teach, Lord God, and have a successful career. Pray for Tyrone, CJ, PJ, and PJ sa kanilang citizenship application. Pray for the Middle East conflict to stop, for gas prices to go down. We pray for peace all over the world, Lord God. Especially pray for Israel, Lord God. May your people, Lord God, stand firm, Lord God, in you, and may get to know Jesus is their Savior. We pray for Hollywood housing managers, tenants, no untoward incidents. We pray for the companies Aerotechnique and Ditelo for more business opportunities. We pray for good health for all members, safety for all driving, especially those who have night shift duties, and traveling mercies for the Pagios. Lord, we just pray that all these prayer requests, Lord God, you know our heart's desires. We trust in your perfect timing, Lord, that you will hear us. That you can see our situation, Lord God, whatever we may be. Each season in our life teach us a lesson, Lord God, to be better and to be more Christ-like. We love you, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Lord, we lift up to you, Lord, the connecting events, evangelism, discipleship, projects, mission, trip, and church plans. We pray for your hand, Lord, to be upon all these events, Panginoon. We pray for security and safety training, 11 a.m. at Moulton. We pray for the Olive Night at 7 p.m. in Wiley. We pray for the Irog podcast. We pray for the LA District Assembly in Pismo Beach. We pray for the Father's Day event in Wiley. We pray for the Alab Young Adults Retreat, Sinag Kids, VBS. We pray for our 42nd anniversary, Lord, Aquila Men's Retreat,
Busilak Lady Retreat, Panginoon, Ladies Retreat. Lord, in all this planning, we invite you, Lord, to step in every program, in every activity, and in everyone that would be taking part, Lord, in this church planting and trips. All these plans, Lord, we pray that you will be the one of God to go ahead in all this planning. We pray for those people who are doing the event planning, Lord. We pray for wisdom, discernment. We pray for provision. Panginoon, doon sa mga leaders namin na gumagawa ng mga plano na to. Kayo po ang manguna, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng lahat at ng ideas, Lord, creativity in them. And Lord, we pray for all this that everyone, God, will grow and everything will be at the center, Panginoon. Na ang pag-ibig mo, Panginoon, ang nandyan na nakapagitna sa lahat ng mga gawaing ito. Lord, apart from you, all these events will be nothing. And so, God, we humbly come before your presence, God, that would you please, Father, bless all these events, Panginoon, all for your glory. We pray for strength for your people. We pray for everyone that is participating in all this. We pray for everyone that all of us, oh God, will come in a full surrender unto you. Marami pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maitaas. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen. Lord, we pray for Sister Annalou na magbe-birthday po mamaya or bukas, no? Mamaya alas 12 ng gabi. We pray for blessings sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay asawa, buhay ina, sa kanyang buhay na pagiging leader sa kumpanya nila. We pray, Lord God, na yung mga desire ng puso niya, Panginoon, na ibigay niyo, Panginoon. We pray also for good health para sa kanya. And dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang gamitin sa ministry ninyo at makapagdala ng maraming kaluluwa sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat kayo at nagpapasalamat kami sa inyo at binigay niyo siya sa amin na marami po siyang blessings, Panginoon, na in-impart, Panginoon, sa community of faith, Panginoon, na kung saan kayo ang nagbuo. Dakila ka, Panginoon, sa buhay nila. Dalangin ko, Panginoon, na i-reveal nyo continuously, Panginoon, ang sarili nyo sa buhay ni Sister Annalou, Panginoon. We bless her as a church, Lord God, in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. Wala si Pastor Bert, nasa Japan. So, hindi natin siya nakasama ngayon. So, happy birthday sa iyo, Sister Annalou. In 2.5 hours ay birthday mo na. So, another year. Ayan. So, Saan po, Pastor, si Pastor Bert? nasa Japan po. Ayan, nagjapayuki po si Pastor Bert. Joke lang. Hindi po, nag-ano sila, honeymoon ni Sister LV. Nilibre sila ng kanilang mga anak. Sana all, no? May nalilibreng anak na gano'n, no? Okay, so picture-picture tayo at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Ayan. So, maraming salamat po. We'll see you on this coming Friday. Wala po tayong wala tayong yung supposedly meron tayong parang State of the Church address pero hindi mo natin tutuloy kasi mag-reformat tayo ng Friday. Saturday naman meron tayong training with the MCB. So, we'll see you also on Sunday at last Sunday for the month of May. So God bless you po sa inyo. Mag-ingat kayo. Happy midweek sa inyong lahat. And happy birthday, Ate Annalou. God bless. Happy birthday, Annalou. Isang happy birthday to you. Happy birthday. God Birthday. bless. Guapa. God bless. Thank you. Thank you for tonight.
Good Thank night, you, guys. everyone. Good night. Good night. Good night. Bye.